sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na binisita ang pamamahagi ng mga sako-sakong bigas sa Rio ng Caraga. Hataw Balita. Pangulong Marcos nagtalaga ng mga bagong opisyal sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hataw Balita. Philippine National Police sinusubaybayan ang 38 potential private armed groups at isang aktibong armadong grupo sa paglapit ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa. Hataw Balita. Finance Secretary Benjamin Jokmo sinabing malapit na umanong makatanggap ng listahan ng mga kwalipikadong nominado para sa mga pangunahing posisyon sa Maharlika Investment Council o MIC si Pangulong Marcos. Hataw Balita. Philippine Institute of Volcanology and Seismology nakapagtala ng 3 volcanic earthquake sa Bulkang Taal kahapon. Hataw Balita. At 150 pesos na tasahod sa buong bansa inihirit ng isang labor group mula sa Central Luzon. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga sako-sakong bigas sa Rio ng Caraga sa probinsya ng Surigao del Norte. Doon sa rice distribution, pinasimulan din ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Walang Gutom Food Stamp Program ng pamahalaan kung saan mahigit 100 beneficiary ang nakatanggap ng tig 3,000 piso. Sa probinsya naman ng Dinagat Islands ay nasa 1,000 sakong bigas ang ipinamigay sa mga beneficiary na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mula sa 42 million smuggled rice packs, ang mga bigas na ito na nakumpiska ng Bureau of Customs sa Zamboanga City. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga hakbangin ng pamahalaan upang tuluyang mapababa ang presyo ng bigas na mabibili ng mga consumer. Sa kanyang talumpati, sinagot ng Pangulo kung paano masusustain ng pamahalaan ang pamamahagi ng smuggled na bigas sa mga mamamayan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag wala na kaming mahuli na smuggled na bigas at wala na kaming mahuli na hoarder, ibig sabihin bababa na ang presyo ng bigas. At ibig sabihin maganda na ang supply ng bigas. Hataw Balita. Inianunsyo na ng Malacanang ang pangalan ng mga bagong itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama na ang mga Associate Justice ng Court of Appeals o CA, Court of Tax Appeals at Sandigang Bayan. Kasama sa mga itinalaga ng Pangulo sina Lorna Francisca Catrice Cheng, Maria Consejo Gengos Ignalaga at Raymond Joseph Javier bilang mga Associate Justices ng CA. Inilagay si Henry Angeles bilang Court of Tax Appeals Associate Justice. Samantalang si Juliet Manalo San Gaspar ay itinalaga bilang Associate Justice ng Sandigang Bayan. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos si dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP General Andres Centino bilang Presidential Assistant for Maritime Concerns. Una nang inihayag ng Malacanang noong Hulyo na si Centino ay itinalaga bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Bukod sa pagiging AFP Chief, si Centino ay naging Philippine Army Chief mula Mayo 14 hanggang Disyembre 10 taong 2021. Samantala, muling inilagay si Teodoro Herbosa bilang kalihim ng Department of Health o DOH matapos hindi matalakay ng Commission on Appointments ang kanyang nominasyon dahil sa kakulangan ng oras. Una nang hinawakan ni Herbosa ang ad interim role noong Hunyo, halos 1 taon matapos magumpisa ang termino ni Marcos. Hataw Balita.
Isang concert ang idinaos sa Kalayaan Grounds ng Malacanang nitong Linggo, October 1 upang bigyang pugay ang mga guro kasabay ng selebrasyon ng National Teachers Month. Dinalahon nito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na siya ring kalihim ng Department of Education o DepEd. Tampok sa concert ang iba't ibang nakaantig na mga istorya ng mga pagsasakripisyo ng mga guro para sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante, lalo na noong tumama ang pandemya at nagkaroon ng mga lockdown. Bukod sa dalawang pinakamataas na opisyal sa bansa, present din sa pagtitipon si First Lady Lisa Araneta Marcos at Senator Amy Marcos. Hataw Balita. Higit sa 1,000 individual na ang naaresto ng Philippine National Police o PNP dahil sa paglabag sa ipinatutupad na election gun ban. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, as of September 28, maabot na sa 1,063 ang kanilang naaresto. Karamihan sa mga naaresto ay sibilyan, pero may ilan ding nakasamang nahuli na elected officials at membro ng law enforcement groups. Epektibo ang election gun ban mula August 28 hanggang November 29 dahil sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa ngayong buwan ng Oktubre. Hataw Balita. Inihayag ng Philippine National Police o PNP nitong Linggo, October 1 na sinusubaybayan nito ang 38 potential na private armed groups at isang aktibong armadong grupo sa paglapit ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30 sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bumaba ang naturang bilang dahil dating 40 ang mga potensyal na private armed groups na binabantayan ng mga security force hanggang September 29. Sa isang panayam, sinabi ni Fajardo na unang nilang binantayan ang 3 aktibong PAG sa Central Luzon, pero sumuko ang 2 grupo sa otoridad at isa na lang ang binabantayan araw-araw para tiyakin na hindi ito makakagalaw. Nauna nang inanunsyo ng PNP na iniisip nito na isamang 246 na barangay na karamihan ay matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Eastern Visayas at Bicol Region bilang mga lugar ng pangangalakal na may katiyakan sa ilalim ng red category na ilalagay sa ilalim ng kontrol ng Commission on Elections. May kabuang 1,248 na barangay ang nasa orange category habang 1,100 ang nasa yellow category. Hataw Balita. Ibinahagi ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na malapit nang makatanggap ng listahan ng mga kwalipikadong nominado para sa mga pangunahing posisyon ng Maharlika Investment Council o MIC si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Diokno, ang mga aplikasyon at nominasyon para sa Pangulo at Chief Executive Officer at mga independent at regular na direktor ng MIC ay isinara na noong Miyerkules, September 27. Sa isang press briefing nitong Biyernes, September 29, sinabi ng opisyal na ihahatid ng advisory body ang final list ng mga nominados tanggapan ng Pangulo on or before Thursday, October 12 at pagkatapos nito ay ia-appoint ng Pangulo ang pinakamahusay na mga kandidato para sa mga nauukol na posisyon. Ayon sa Republic Act 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act na pinirmahan noong Hulyo, ang mga opisyal ng MIC ay itatalaga ng Pangulo. Inatasan ng Maharlika Investment Council na magsilbing pangunahing mekanismo para sa pagmobilisa at paggamit ng Maharlika Investment Fund o MIF para sa mga investment transaction upang magbunga ng optimal na kabuang kita sa mga investment. Hataw Balita. Inihayag ni Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na nasa 10 ahensya ng pamahalaan ang inaasahang maapektuhan ng reallocation o paglilipat ng confidential funds para sa taong 2024. Kabilang sa mga apektadong government agencies ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte at Department of Education. Ang panukalang reallocation ng secret funds sa
Kamara ay kasunod ng hakbang ng House Political Party leaders na paigtingin ang suporta sa mga ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa 5.7 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa susunod na taon, nasa 10.14 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at Marikina City 2nd District Representative Stella Kidbo. Patuloy po ang pag-rationalize natin ng confidential and intelligence funds. Sa ngayon po, ang apektadong ahensya ay nasa 10 agencies. So of course, while we reduce the funds of some, syempre nire-allocate natin to those that need more at naka-indicate na nga po sa statement. Hataw Balita. Inaresto sa kasong murder si former Dingras, Ilocos Norte Mayor Marinette Gamboa. Sinilbihan ng warrant of arrest si Gamboa sa isang resort sa Calamba, Laguna nitong Sabado, September 30. July 11, 2022 pa nang ipagutos ng Batac City Regional Trial Court ang pag-aresto kay Gamboa dahil sa kasong murder with no bail recommendation. Ang dating alkalde ang itinuturing na pangalawa sa most wanted person sa probinsya. Siyang inaaksuhang mastermind sa pagpaslang kay Ilocos Norte Electric Cooperative President Lorenzo Ray Ruiz noong 2009. Gayon din sa pananambang kay Dingras Mayor-elect Jeffrey Sagida at Sangguniang Panlalawigan Board Member Robert Castro noong December 20 o 2009. Hataw Balita. Muling isinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Maritime Domain Awareness o MDA flight sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa inspeksyon, kinumpirma ng PCG na tinanggal na ng Chinese Coast Guard ang floating barrier na kanilang inilagay noong sa Setyembre 20 bilang harang sa mga Pilipinong mangingisda para hindi makapasok sa loob ng laguna. Hindi pa natutukoy kung kailan ito tinanggal ng China. Gayunpaman, nananatili pa rin ang presensya ng 3 China Coast Guard vessels sa lugar at dalawa sa mga ito ay nasa loob mismo ng laguna. Mayroon ding isang barko ng PCG na nagpapatrolya sa labas ng Bao de Masinloc at isa ring Chinese Maritime Militia vessel ang namataang nasa lugar. Sa inspeksyon, napagtanto na mayroon pa ring 2 fishing vessel ng mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng Bahura. Sa Maritime Domain Awareness Flight, natanggap ng grupo ang 6 na radio challenges mula sa Chinese Coast Guard. Ipinakita rin ng PCG sa media ang angkla na kanilang tinanggal. Ayon sa kanila, hinihintay nila ang desisyon ng national government kung ano ang gagawin sa angkla. Pakinggan po natin ang pahayag ni PCG spokesperson for the WPS, Commodore J. Tariela. Probably you also want to hear whether there is still a presence of a floating barrier at the mouth of the entrance of Bao de Masinloc. I would like to inform everyone that upon our verification for this particular MDA flight, there is no more floating barrier at the entrance of Bajo de Masinloc. What we did is we cut the anchor on the other end so that it will still be it will be widely open kasi papad pa rin yung barrier. And after the Chinese Coast Guard realized that there is no more anchor kung saan hindi niya na nahaharangan yung mouth ng Bajo de Masinloc, that's the time that they also recovered the entire floating barrier. Hataw Balita. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX nitong Linggo, October 1 na 3 volcanic earthquakes ang naitala sa Bulkang Taal sa Batangas sa nakaraang 24 na oras. Kabilang sa mga volcanic tremor ang isang lindol na tumagal ng 5 minuto. Nakita rin ang isang magaang volcanic smog o bag sa bulkan. Ayon sa PBOX, may patuloy na pag-angat ng mainit na volcanic fluid sa main crater lake. Babala ng PBOX, maaaring magdulot ng mapanganib na steam-driven o phreatic o gas-driven explosion sa bulkan
pati ng volcanic earthquakes, paglabas ng volcanic gas at ng minor ash fall. Nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkang Taal kung saan nakita ang malalaking pilyego na umaabot ng 2,100 metro at humihila patungong Timog Silangan. Mayroon ding mahabang term ng paglipas ng presyon sa Taal Caldera na may pansamantalang pagtaas sa hilagang bahagi ng Taal Volcano Island. Binigyang diin ng PBOX na ipinagbabawal ang pumasok sa Taal Volcano Island o sa Permanent Danger Zone o PDC, lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures. Bawal din ang pagpasok at pagsakay sa Taal Lake at ang paglipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. Hataw Balita. 4 na kaso ng agricultural smuggling ang isinampa ng Bureau of Customs o BOC nitong Biyernes, September 29, laban sa mga importers ng bigas na iniugnay sa mga bodega sa Bulacan na kanilang na-raid noong Augusta 24. Ayon kay Attorney William Balayo, ang acting director ng BOC Legal Service, bagamat itinuturing na malalaking kaso ang tatlong ito, hindi naabot ang 10 million pesos na threshold ng isang kaso, kaya't ibinaba ito sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, bagaman ito rin ay may kinalaman sa agricultural product smuggling, partikular na ang bigas. Inilarawan ni Balayo na umaasa siyang maintindihan ng publiko na ginagawa ng BOC sa pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio ang lahat para pigilan ang lahat ng uri ng smuggling, lalo na ang rice smuggling. Para naman kay Attorney Marlon Agaseta, ang Chief of Staff ng Customs Commissioner, na mayroong 4 na nakabinbing letters of authority o LOA laban sa 4 na warehouse kaugnay ng importasyon ng bigas. Para sa dalawang importers, ang deadline para sa pagpasa ng kaukulang mga imported o import documents upang ipakita ang legalidad ng importasyon at patunayang bayad ang tamang buwis ay lumipas noong Biyernes. Samantala, sinabi ng BOC na isinagawa pa rin ang case build-up para sa pag-file ng mga kaso laban sa mga smuggler sa Zamboanga City, kung saan mahigit sa 42,000 na sako ng smuggled rice ang kinumpiska na sa huli. Inilaan sa Department of Social Welfare and Development. Hataw Balita. Abiso po sa mga customer ng Maynilad sa ilang barangay sa Quezon City, mag-imbak po kayo ng sapat na tubig dahil magkakaroon po ng water service interruption tuwing off-peak hours sa inyong lugar simula ngayong araw hanggang sa Sabado, October 9. Sa abiso ng Maynilad, kabilang sa mga barangay na apektado ay ang barangay Doña Imelda, Baysa, Bahay Toro, Tandang Sora, Santa Monica, Nagkakaisang Nayon, Gulod, Balong Bato, San Antonio, San Bartolome, Santa Teresita, Maharlika, NS Amoranto, Veterans at Barangay Santo Domingo. Ayon sa Maynila, ay water service interruption ay bunsod ng weekly maintenance activities sa West Zone. Para sa detalyadong schedule ng water interruption, bumisita po sa Facebook page o website ng Maynilad. Hataw Balita. Abiso po sa ating mga motorista sa mga kumukonsumo po ng diesel, inaasahang magkakaroon po bukas October 3 ng 20 centavos hanggang 40 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Pero good news naman sa mga gumagamit ng gasolina dahil malaki-laki po ang matatapya sa presyo nito na tinatayang aabot ng 2 piso hanggang 2 pesos and 30 centavos kada litro. May rollback din sa kerosene na 40 centavos hanggang 60 centavos per ara. Ayon sa oil industry players, ang dagdag presyo sa gasolina ay dulot ng limitadong supply nito sa world market. Habang tumaas naman ang inventaryo ng Estados Unidos sa diesel na may malaking epekto sa pagbaba ng presyo nito. Hataw Balita. Inihihirit ngayon ng isang labor group mula Central Luzon ang 150 pesos na taas sahod sa buong bansa. Kasunod lamang ito ng pag-aproba ng Department of Labor and Employment o DOLE sa wage increase sa mga rehiyon ng Central Luzon, Cagayan, Bali at Soc-Sargen. Ayon kay
Melanie De Dios, chairperson ng Trade Federation for Garments and Textiles of the Federation of Pre-Workers, bagaman ikinatuwa nila ang 40 pesos na taas pasahod sa libo-libong manggagawa sa Central Luzon, kinakailangan anyang 150 pesos na legislative wage hike sa buong bansa para makapamuhay ng disente ang mga manggagawang Pilipino. Hataw Balita. Inilipat ng Bureau of Corrections o Bucor at nasa 450 persons deprived of liberties o PDL sa Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF sa Puerto Princesa, Palawan itong Sabado, September 30 bilang bahagi ng kanilang programang Oplan Lipatan na layong patuloy na maibsan ang congestion sa mga piitan. Ayon sa Bucor, 396 sa mga nailipat na PDL ay mula sa medium security compound, 50 mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong at 4 mula sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang naturang hakbang na ito ay bahagi ng paghahanda ng Bucor para sa pagsara ng NBP at CIW sa taong 2028 kung saan itatayo sa 357 na hektaryang lugar ang isang commercial na lugar na tinatawag na Bucor Global City at Government Center. Dagdag ng opisyal, higit sa 1,500 PDL na ang kanilang nailipat para maibsan ang congestion sa mga piitan. Kasama na ang iba pang nailipat na PDL sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Hataw Balita. Good news naman tayo, nasungkit po ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiana ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Ito'y matapos niyang maitala ang 5.75 at 5.90 meter mark at mabasag ang Asian Games record na 5.17 meters na naitala ni Seito Yamamoto ng Japan noong 2018 Asian Games. Pinati naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Obiana sa kanyang pagkapanalo. Gayun din ang iba pang Filipino athletes sa kanilang performances sa iba't ibang kategory ng palaro. As of October 1, nasa ika-19 na pwesto ang Pilipinas sa medal rankings ng kompetisyon kung saan nakakuha na ang bansa ng isang gintong medalya, isang silver at 7 bronze medals. Inilala ng Department of Health Calabarzon Region ang iba't ibang national government agency, developmental partner, public and private hospital at pribadong sektor, kabilang na ang UNTV News and Rescue dahil sa pagtulong ng mga ito sa isinagawang measles, rubella and oral polio vaccination drive ngayong taon. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Simula noong May 2 hanggang June 15, 2023, umarangkad ang measles, rubella and oral polio vaccination drive ng Department of Health sa bansa. Sa Calabarzon Region, umabot sa mahigit 1 milyong bata o katumbas ng nasa 75.87% ang nabigyan ng bakuna kontra tigdas at mahigit 200,000 mga bata naman na katumbas ng nasa 72.55% ang nabigyan ng oral polio vaccine. Masasabi natin successful kasi Calabarzon is one of the regions na merong napakalaking population. At dahil sa tagumpay na nakamit sa pagbibigay ng panglaban sa mga vaccine-preventable disease, kinilala ng kagawaran ang mga naging katuwang nito sa kanilang bakunahan. Isa na rito ang UNTV News and Rescue dahil sa suporta at tulong nito sa pagbibigay impormasyon patungkol sa bakuna. Yes, definitely. Ang media ay partner natin. Kasi sila yung nagde-disseminate ng mga information. Kaya kahit na anong layo yung lugar, naririnig nila yon, nababasa, napapanood. So, media has a significant role in any program. Ibig din po naming iparabatid sa mga media natin, like itong mga partners natin na nandito, UNTV, Radyo Pilipinas, PIA, they play an important role in any health program. So, sana kaagapay namin kayo sa susunod na aming mga kampanya. Kabilang din sa binigyang pagkilala ang mga lokal na pamahalaan na nagbigay ng suporta sa isinagawang vaccination drive.
Most strategy na ginawa namin, of course, is bayanihan. So we have our staff, yung nurses namin, midwives, as well as barangay health workers. So lahat nagtulong-tulong dyan. We also have, in addition, kasi parang covered na nga with the COVID before, we have the contract of services na staff din na nurses and other health medical personnel. So medyo mas madami yung aming naging team na umiikot at nag-house to house din sa mga per barangay. Patuloy namang hinihikayat ng Department of Health ang ilang magulang na mayroon pa ring duda sa bakuna dahil nakita naman na ang mabisang epekto nito laban sa mga naturang sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Nagdeklara na ng state of calamity ang lungsod ng Candon sa Ilocos Sur dahil sa African Swine Fever o ASF outbreak. Nasa 17 barangay na ang naiulat na apektado ng ASF sa nasabing bayan. Ang deklarasyon ay batay sa inilabas na Resolution Number 354-2023 na pirmado ni Candon City Mayor Eric Singson noong September 28, 2023. Pagpapatupad din ng granular lockdown sa mga barangay na nasasakupan nito base naman sa inilabas na Executive Order Number 059 Series of 2023 bilang bahagi naman ng preventive and control measures sa mga barangay na hindi pa apektado ng African Swine Fever outbreak. Pakinggan po natin ang pahayag ni Candon City Mayor Eric Singson. Ideklara tayo. Iti City of Candon as a state of calamity. Tapno ti kasta, daytoy syudad tayo nga Candon, mausar tayo datay ko na tayo nga QRF, mawapundo tamno ada usaren tayo nga pangtulong karigiti natamaan ti ASF. Samantala, sa inilabas din ang Executive Order Number 60 Series of 2023 kung saan ipatutupad ang 15-day lockdown on transporting, hauling, slaughtering, and selling of pigs, porks, and pork byproducts sa nasasakupan ng syudad ng Candon sa Ilocos Sur. Hataw Balita. Upang matiyak na ang isang organisasyon ay malaya sa droga at may integridad sa sinumpang tungkulin, sumailalim ang Wildcat Battalion sa isang random drug testing na nilahukan ng 42 sundalo at Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAPGUN itong Biyernes, September 29, araw ng Biyernes. Sorpresang isinasagawa ang drug test ng 24 Infantry Battalion ng 4 na beses sa isang taon at ito ay pinangangasiwaan ng Scene of the Crime Operation o SOCO sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga urine samples o ihi ng mga participant. Malalaman kung ang isang tao ay gumagamit ng illegal na droga. Kinumpirma naman ni Police Lieutenant Lawrence Adrian Marabe ng SOCO Bangged na drug-free ang 24 IV base o base sa naging resulta ng isinagawang random drug test kung saan lahat ng sumailalim sa drug test ay negatibo sa paggamit ng anumang klase ng illegal na droga. Hataw Balita. Nagsasagawa ang Maritime Industry Authority o Marina ng Modified Basic Safety Training sa mga kapitan ng bangka sa lalawigan ng Camarines Norte. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. 3 araw na sumailalim sa pagsasanay ng Maritime Industry Authority o Marina ang 52 kapitan ng mga motorized bangka sa probinsya ng Camarines Norte. Layo nitong maiwasan ang posibleng aksidenteng mangyari sa mga karagatan ngayong papasok na naman ang amihan season. Kabilang sa mga sumailalim sa nasabing pagsasanay ang kapitan ng mga tourist boat, fishing boat, pati ng mga passenger boat sa probinsya. Ilan sa mga isinagawang training sa mga kapitan ng bangka ang survival technique, personal safety and social responsibility at firefighting and prevention. Mayroon ding pagsasanay sa typhoon awareness and preparedness upang maiwasan na maabutan ng bagyo sa gitna ng laot. Kabilang din sa sumailalim sa nasabing pagsasanay ang mga motorman o yung mga mekaniko na humahawak ng makina ng isang motorized bangka.
Samantala, isang one-stop shop naman ang inorganisa ng Marina noong nakaraang linggo sa bayan ng Jose Panganiban, Camnorte upang matulungan ang mga may-ari ng mga motorized bangka na mairehistro ang mga ito. Layo nitong matulungan ang mga boat owner na wag nang gumastos at pumunta pa sa regional office ng Marina sa siyudad ng Legazpi upang makapagrehistro ng kanilang mga bangka. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldaraje, Humahataw! Hataw Balita! Sinimulan itong Sabado, September 30 ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, katuwang ang National Plant Quarantine Services Division, ang pag-export ng 3,014 na kahon ng fresh Hass avocados na tinatayang 2.7 million pesos ang halaga sa isang ceremonial send-off sa KTC Port Tibungco, Davao City. Noong September 25, 2009, opisyal na ipinahayag ng Pilipinas sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry ang hangarin nitong mag-export ng sariwang prutas mapunta sa Agriculture. Bureau of Plant Industry ay nagkaroon ng historic agreement noong June 19, 2023 at naging epektibo ito noong September 8 ng kasalukuyang taon. Ito ang simula ng isang matagumpay na ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa habang maaari ng tikma ng mga tao sa South Korea ang mayaman sa sustansya na Hass avocados mula sa Pilipinas. Inaasang darating ang unang shipment sa Pyeongtaek Port, South Korea sa susunod na linggo, October 8. Hataw Balita! Tumanggap ng 15,000 cash assistance ang mga rice retailer na nalugi dahil sa ipinatupad Executive Order No. 39 o ang tinatawag na Rice Price Ceiling. Kaugnay ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin ang pamamahagi ng cash assistance mula Setyembre 25 hanggang sa Setyembre 29. Noong Biyernes, 18 rice retailer ang nabigyan ng naturang cash assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa kabuuan, nasa 38 rice retailer sa buong lalawigan ng Abra ang napagkalooban ng cash assistance ng SLP. Pinangunahan ng DTI Abra, DSWD Cordillera at Department of the Interior and Local Government sa Abra ang pagbibigay ng mga tulong pinansyal sa DTI Abra Provincial Office. Ayon sa pamunuan ng DSWD Cordillera, ang DTI ang tumukoy ng mga lehitimong mga may-ari ng sari-sari stores na apektado ng rice price cap. Hataw Balita! Tumanggap ng halos 70 million pesos na tulong ang mahigit 13,000 abacaleros mula sa Department of Agriculture sa Catanduanes. Si Lea Tanyon, Humahataw! Hataw Balita! Isa ang abakalero sa napektuhan ng Bagyong Rolly noong November 2020. Batay sa datos sa lokal na pamahalaan, nag-iwan ito na mahigit 4 milyong pisong halaga ng pinsala sa abaka sa Catanduanes. Noong September 28, natapos ang pamimigay ng ayuda ng Department of Agriculture Regional Office 5 sa 11 bayan sa Catanduanes na umabot halos 70 million pesos. Naging posible ito sa pamamagitan ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA sa proyektong tinaguriang Revitalization of Typhoon Damaged Abaca Farm. Ang proyekto ay naglalayong mapabuti ang antas ng produksyon at productivity ng mga baka bilang pangunahing pinagkukunan ng kita ng magsasaka sa lalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Ace William Tria, nagkaroon ng profiling para sa lahat ng magsasaka ng abaka na umabot sa halos 16,000. Makatanggap sila ng 100 na pieces na abaka disease, free abaka planting materials and tig-isa pong digging bars and may mga knapsack sprayer. Target na 13,777 ay galing po ito sa PhilFIDA, na binaba sa atin. So ang ginawa natin is verify natin yung mga beneficiaries kung talagang totoong may baka farm sila and nagkaroon tayo ng profiling. Malaking tulong umano sa mga abakaleros ang naging tulong ng gobyerno na ibinigay sa kanila bagamat sa katotohanan ay mahina na ang kita ng paghahagot. Manungod sa sa kita ka na baka. So ngunya nagkaikan talaga nin medyo epekto kan pagbaba kan mandala. Pero kung dahil nagbaba ko sana, mahalang kang
mga barakalong mo yan, medyo apektado talaga. Kaya salamat man ang gobyerno nagataon ni ayuda, anarog kayo ni, na nakakatabang man sa mga parakot. Katabang man na ni Duagi. Ta kon ko kwentahong ko haros pantay man sana, pero may ako yung pa masyadong panta yung tinanaman sa ako man yung haros may man ako ninlogi doon, maski nagpapamasaya ako sa sasakyan papunta to, ta ako man yung tinanaman na yun, ayos man. Dagdag naman ng opisyal, para sa mga hindi nabigyan ng ayuda, sa susunod na programa ay sila naman ang magiging priority para lahat ay mabigyan ng ayuda o intervention. Doon naman po sa hindi nakasali, so we are making sure na pag mayroong dumating na panibagong program, sila naman yung magiging priority po ng ating programa para lahat mabigyan po natin ng ayuda o intervention, especially sa ngayong panahon na talagang medyo mababa yung presyo ng ating mga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tañon, humahataw! Hataw Balita! Solar pump at 5 communal irrigation systems ang na-turn over noong September 29, araw ng Biyernes, sa Lukog, Tabuk City. Kabilang sa mga ibinahagi ang Nayuda Balani sa SPIP, Dolgadog CIS Kodog Naneng, CIS Kobol Kodog Kubait, CIS Kantong CIS at Gawidan CIS. Mabot sa nasa 9.14 million pesos ang kabuang halaga ng nasabing proyekto, kung saan ang 6 na proyekto ay magbibigay ng tubig sa 46 na ektarya ng lugar na sa serbisyohan. Ang mga proyekto ay tinanggap ni Pinagan Dolgadog Irrigators Association President Paulino Tagibao, Barangay Naneng Irrigators Association President Jesse Amla, Gapang Kalangakong Irrigators Association President Macario Pataray. Ipinangako naman ni National Irrigation Administration Division Manager Engineer Ferdinand Indamog na isang karagdagang proyekto ng solar pump irrigation ang gagawin para sa Barangay Lukog. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon, ang huling lokasyon ng Bagyong Jenny ay nasa 655 kilometers silangan ng Apari sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya ngayong pinakamalakas na hangin na 120 kilometers per hour. Kaya ngayon ay nasa typhoon category na siya. At pagbugso na sa 150 kilometers per hour. Ang pagkilos ho nito ay pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Para ma-imagine ho natin kung ano ibig sabihin ng 120 kilometers per hour, kung sakaling ito ay tatama sa lupa hanggang signal number 4, yung itataas natin na tropical cyclone signal. At sa ngayon naman, base sa pinakahuling track natin na hindi pa naman natin ito inaasahang tatama sa anumang direktang epekto o tatama yung mata nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon at ito magdadala ho, itong hangin habagat na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, gayon din dito sa may bahagi ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa lalabing bahagi ho ng ating bansa, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Narito ho yung ating latest track ng bagyong si Jenny. Makikita ho natin sa ating track. Una po, ipapaliwanag ko, ito hong parang lumalaki o cone shape. Ito ay tinatawag na forecast confidence cone. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, ito hong na nakita nyo, ito ho yung track niya. Yung sentro ho ng track o yung mismong mata ng bagyo, posibleng matagpuan either ho dito sa may pinaka-northern part ng Taiwan o hanggang dito sa may Batanes. Habang tumatagal ho kasi, itong ating forecast confidence cone ay lumalawak dahil po pwede hong magbago yung mata o yung sentro kung saan pupunta ho yung sentro ng mata ng bagyo. So ipapaliwanag ko po,
hindi ho lumalaki yung sentro ng bagyo. Ang lumalaki ho yung lugar kung saan maaring makita yung mata ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya lagi ho tayong tumutok sa Pag-asa upang makita ho natin yung ating mga latest update kung nasaan na yung inaasahang magiging sentro ng mata ng bagyo. Mamayang hapon nga ho, inaasahan natin nasa 580 kilometers na ho silangan ng Akalayan, habang bukas sa 420 kilometers silangan ng Basco yung sentro ng mata ng bagyo, at 330 kilometers naman pag-araw ho ng Martes yung sentro ng mata ng bagyo. Sa ngayon nga, hindi pa natin nakikita or maliit ho yung chance sa ngayon na tumama sa kalupaan ng Batanes, maliban na lamang kung ito ay kikilos ho patimog. Ang nakikita ho natin, araw ng Huwebes, tatama yung mata ng bagyong si Jenny dito sa may southern part ng Taiwan, at bandang madaling araw ng Biyernes, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga, dahil ho sa bagyong Jenny, inaasahan naman natin o nagtaas ho tayo ng tropical cyclone wind signal. Ito yung hangin na maaaring asahan, partikular na di sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, silangang bahagi ng mainland Cagayan, mga bayan ho yan ng Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Santa Teresita, Lalo, Bagao, Gataran at Peña Blanca. Gayon din ho sa silangang bahagi ng Isabela, Maconacon, Dibilacan at Palanan. Kapag may tropical cyclone wind signal number 1 tayo, hanggang sa susunod na 36 na oras ay maaari tayong makaranas ng mga malalakas na hangin, posible din medyo maulap ang kalangitan at may chance din ng mga pag-ulan. Pero po, posible rin naman na medyo maaraw pa yung panahon dahil nga mangyayari pa lamang, kaya ho siya tinawag na warning. So sa mga lugar ho na ito, wag ho kayong magulat kung hindi pa ganun kalakas yung hangin kasi mararanasan pa lamang siya. Kaya dapat maghanda po tayo sa mga sandaling ito na kung saan nga maaring makaapekto itong bagyong Jenny, particular na sa extreme northern Luzon. Nagtaas din ho tayo ng gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan kasi natin na magiging maalon yung karagatan habang papalapit itong bagyong Jenny. Papalapit ho dito sa may extreme northern Luzon. Delikado pong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito sa bahaging ng ating bansa sa may extreme northern Luzon, dulot nga ng malalakas na pag-alon ng karagatan. Samantala ho, patuloy tayong nagpapaalaala na lagi po tayong tumutok sa mga update ng Pag-asa. Naglalabas po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin every 6 hours. Susunod every 6 hours. So mamayang alas 11, meron tayong another update at yung mga weather advisories para sa habagat. Maglalabas po tayo mamayang alas 5 ng hapon. Samantala ho, or mamaya pong alas 11 ng umaga, meron po tayong weather advisories at meron din tayong mga thunderstorm advisory at heavy rainfall warning na ipinalalabas ng ating iba't ibang mga regional services division. Dito nyo malalaman kung saan magkakaroon ng mga thunderstorms, gaano katagal at gaano kalawak. Napanood po natin update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa atin namang shout out, ang bilis ng oras ha. Andiyan po ang ating mga suki, sina Hener Aliparo, Rodel Valdez, Hobito Alegria. At sa YouTube naman, ilan po sa kanila, banggitin natin, sina Ron Punanan, Juanito Santiago, sa taga Leyte yan ha. Jay De La Torre, at yung mga suki natin dyan sa Sinpong Taiwan, si Elena Yang, tsaka dyan sa Japan, nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, siyempre po sa lahat ng tumutok sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, at nais nang din po nating magpasalamat kay June Soriao, ayan, na humalili po sa atin nung nakaraang Biyernes. Salamat. Ayan, at ganun din, shoutout po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At ang opening po ng Mass Indoctrination ng MCGI, yung panibagong session po, yan po yung isasagawa sa October 9, 2023, alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang ating mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, Talatang 1. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. At yan po ito na balita ngayong umaga ng Lunes, ikalawa sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.